incident in the gospel is very familiar to you, I suppose. So, parati po natin itong naririnig at naririnig natin yun, mga paliwanag ng mga pari o ng mga speaker about the three temptations. So, ano nga po yung three temptations? What was the first one? Tungkol sa wag na po sumagot yung mga servers ng simbahan because I'm expecting you know it. Ano po yung first temptation? The enemy offers Jesus. I was thinking na dahil may binibenta po dong tinapay sa labas, you would remember. O participate po tayo, okay? Bread, right? Bread. What was the second temptation? Jesus was offered by the enemy, what? Kingdom of the enemy. Kaharian ng kalaban. And what was the third? There's actually no one word to describe it. No? Yes, he was offered, he was asked to jump to the cliff, and then he will be, it is assumed that he will be rescued by the angels. So he's tempting God. He is asked to test God and his angels. Ayan. So we're so preoccupied, and every time we hear this story, what came into our minds, ito, kasi very dramatic. But what we have not noticed is the beginning section of this gospel. Bakit po siya dadaan sa pagsubok? Why would Jesus needed to be tempted? Alam niyo po ba ang sagot? Bakit kailangan po siyang tuksuhin? Now, you need to understand, Jesus knows the devil, that devil. But at the same time, that devil knows Jesus too. Paano po niya kilala si Kristo? Magkakilala na po sila ng matagal. How come? Remember in the first chapter of the Gospel of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Through Him, all things were created. Dahil sa salita na ito, na si Kristo Jesus, dahil sa Kanya, nalikha ang lahat, including that devil, which in the beginning was not a devil. Ano po siya sa simula? Hindi po siya demonyo sa simula, angel. Yung kaharap niya ngayon, yun yung creator niya. We have to understand, therefore, na kilala niya yung tutuksohin niya. And do you think matutukso niya yung creator niya? Siya ang gumawa sa kanya, tapos matutukso yung creator niya? Of course not. So ngayon ang tanong, para kanino itong kwento na to? Is this for Jesus? Was the story about temptation, was it for Jesus? Kailangan bang i-tempt si Kristo? Alam naman niya na hindi niya matitempt yun. Right? So we get so caught up with the details of the temptations that we fail to remember the question, bakit ba in the first place he needed to be tempted? What's the point? Now, in order for us to understand that, we need to ask the question, paano po ba dumating yung kwento sa atin? Siyempre, kung first time yung po ito narinig, nalaman niyo yung kwento dahil sa akin. Bakit? Dahil binasa ko. Saan? Sa sulat ni San Lucas.
Saan narinig ni San Lucas ang kwento? Hindi naman sila nag-abot ni Kristo. Sa mga, most likely, apostles of Jesus. He heard the story, St. Luke heard the story from the apostles of Jesus. Yung apostles of Jesus, yun sila ang nakaabot kay Kristo. And perhaps, kanino ba naman nila maririnig yung kwento? Kay Kristo mismo. Take note, wala sila doon. Sa disyerto nung nangyari yun. Si Kristo lang ang nandun. And so most likely ang nangyari, perhaps, in one of their dinner or meal, sabi ni Kristo sa kanila, gusto niyo makarinig ng kwento? Yes, teacher, gusto namin makarinig ng kwento. I will tell you the story of when I was tempted by the devil in the desert. But we have to understand, the temptation is not necessarily for Jesus because He will not be tempted. Alam niyo ng kalaban. And so bakit kailangan na marinig natin itong kwento na to? Para ito sa mga apostles ni Kristo. Para ito sa mga followers nila. And then eventually, para ito sa ating lahat na makakarinig ng kwento. Why? What will happen after this incident? Ano po ang mangyayari pagkatapos ng incident na ito? Jesus will enter into His public ministry. Magiging public na si Jesus. Makikita na siya, magiging active na siya in public sa kanyang ministry. You see, Jesus, being a very good and perfect teacher, will teach His followers ano ang gagawin kapag pumasok ka na sa isang public ministry. Ano ang gagawin when you make a big decision in life? Ano ang gagawin when you embrace a new mission in life? Ano ang gagawin, ano ang mangyayari when you are now invited to take on a major decision for your vocation? Ano ang mangyayari? You will be tempted. You have to go through a process of purification. Papasok ka sa disyerto. Sa mga nakaranas na po na gumagawa ng mga malalaking desisyon sa buhay, paano po kayo gumagawa ng mga desisyon na yun? Talon agad? Hindi, di ba? Sasabihin niyo, pag-iisipan muna namin. And if you are a prayerful person, sasabihin mo, ipagdadasal ko muna ito bago ko tanggapin, bago ko kunin, bago ako papasok sa area na yan. And because you allowed a space for reflection and prayer, the devil will tempt you. Because he does not want for you to become successful and to follow the will of God in your life. So you will be tempted. And sa mga pagkakataon po na matutokso tayo, ano ang dapat nating gawin? Dapat bang sabihin natin, I can do this, kaya ko to. Narinig ba natin si Kristo na sinabi niya, kaya ko to? Jesus, I'm offering you bread. I can do this, I can do this. Sinabi ba ni Kristo yun? Jesus, sabi ng kalaban, I will offer you the kingdom of my kingdom. Tapos sasabihin ba ni Kristo, kaya ko to, kaya ko to. We have not heard Jesus said that. Ano ang narinig natin sa Kanya? That we need to trust God
in the process of being tempted. As if He is teaching us na hindi talaga natin kaya. When we are confronted with big decisions in life and temptations and difficulties, darating talaga sa panahon na dapat natin sabihin, hindi natin kaya. Saan niyo po naririnig yung kaya natin to? No? Sa Hollywood, sa Netflix, uso po yun doon. But if we are Christians, we should learn to recognize there are things talaga na hindi natin kaya. In fact, the mission that God is giving us, hindi natin kakayanin by ourselves. And therefore, God understood that we need His help. And therefore, He is expecting us to say, Lord, hindi ko kaya. But just like what the psalmist said in our responsorial psalm, God will be our strength. He will be our strength. Brothers and sisters, in moments when we are facing struggles in life, in moments when we are facing temptations, in moments when we are facing darkness in life, remember, we cannot do it on our own. Hindi natin kaya. But with God being our strength, we will finish the purification victorious, better person because we allow God to truly work in us. Kaya ano ang paalala sa atin ng simbahan sa pagsisimula ng panahon ng Kwaresma? Let's admit na hindi natin kaya. That in moments when we keep on doing the same sinful habits, the church is saying, take advantage of the sacrament of confession. In moments when we always feel spiritual hunger, take advantage of the sacrament of the Eucharist, the Mass. In moments na ramdam natin na hindi tayo healthy, no? Hindi natin nararamdamang malusog tayo, hindi lang sa pangangatawan, pati sa kaluluwa at espiritu, then ask the priest for the sacrament of anointing of the sick. God is giving us the opportunity to be helped. Are we willing to accept that help? Alam ng Diyos na hindi natin kaya. Ngunit higit na alam ng Diyos na kailangan natin ang tulong niya. Do we ask Him, Lord, help me? Amen. Please also